Purihin ng Panginoon sa umaga pong ito at isang magandang umaga sa lahat ng manunood ng FB Live na ito. At patuloy tayong nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na katulad ng ganitong tagpo na tayo po'y malayang nakakapag-aral na kanya pong mga salita. At sa umaga pong ito, ang ating pong devotion ay sa Doro Faith Payatas sa pangunguna po ng ating Pastor Romel at Pastora Onang Reyes, under po ng ating District Supervisor Pastor Luis Bailon. At muli, isang magandang umaga po sa lahat ng manunood at hayaan natin na ang salita ng Panginoon sa umaga pong ito ay atin pong mapagbulayan at hayaan natin ang salita ng Panginoon ang siyang maging gabay natin sa buong maghapon po na ito na atin pong pakikipagbaka sa mundo pong ito. At bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, ayos ko po munang manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo sa umaga pong ito. Kayo po'y napakabuting Diyos sa amin pong mga buhay. Papasalamat kami sa lahat-lahat na mga ginagawa ninyong kabutihan sa amin pong mga buhay, Panginoon. Sa umaga pong ito, dalangin po namin na samahan niyo po kami at kayo po ang patuloy na magturo sa amin, Panginoon. At hayaan niyo na ang mga salita niyo ang maging kalakasan namin sa umaga pong ito, Panginoon. Salamat po sa inyong papuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin ng Panginoon sa umaga pong ito. Tayo po'y mag-aaral ng kanya pong mga salita. At minsan, nasagi na po ba sa ating pong mga isipan na ano bang meron sa langit kapag tayo po'y naroon na. At ako po'y naniniwala na tayo pong mga mananampalataya ng Panginoon, lalo sa panahon na ito, iisa na lamang po ang ating hinihintay. Walang iba kundi yung dumating ang Panginoon at kunin niya tayo ng mga naglilingkod sa Kanya. Pero minsan natanong na ba natin at pumasok na ba sa ating kaisipan na ano bang meron sa langit pagdating natin doon? At siguro sa ating kaisipan, meron tayong mga iilang salita na pwede nating sabihin kung anong meron doon sa langit. Pero sa umagang ito, may iilang bagay ako na nilagay dito na kung saan ay ating pong pag-aaralan at hayaan natin na ito po'y magsilbing paalala sa atin bilang isang mga mananampalataya ng Panginoon na naghihintay sa kanyang muling pagparito at naghihintay tayo para isama tayo muli, isama tayo ng Panginoon doon sa langit na bayan. At sabi dito na nakita ko na meron doon sa langit, new body in heaven. Mga kapatid, doon sa langit meron tayong bagong katawan. Meron tayong katawan na kung saan ay hindi na natin pwedeng ihalin tulad sa katawan natin dito sa lupa. Minsan, at ang kadalasan, maraming mga mananampalataya at maraming mga tao na ayaw na nila sa katawang panlupang ito. Minsan, may mga naririnig pa nga po ako, minsan mga lingkod na ng Panginoon, mas maigi nang mamatay nang wala nang madanasan na mga hirap at mga pag-uusig dito sa mundo. Mga kapatid, para sa atin na mga mananampalataya ng Panginoon, kagalakan natin na bawian tayo ng buhay. Ay alam natin na tayo mga sumampalataya sa Panginoon ay ang tungo natin ay walang iba kundi sa piling ng Panginoon. Pero kung alam natin sa ating sarili na meron tayong mga pagkukulang pa sa Panginoon at nagagawa na kung saan ay malayo sa kanyang kalooban. Mga kapatid, pwede nating baguhin muna yung ating pong mga sarili o yung ating mga buhay dito sa lupa habang tayo po'y nabubuhay. Alam niyo mga kapatid, doon sa langit, kapag nakarating na tayo doon sa langit at kapag kinuha na tayo ng Panginoon dito sa lupa, wala na tayong mararamdaman doong panghihina. Wala nang pagkakataon at wala nang oras ang karamdaman sa ating mga katawan. Dahil sa langit, meron na tayong heavenly body at matatawag natin itong banal na katawan.
Kung dito sa lupa, minsan nagkakaroon pa tayo ng problema dahil sa ating pong mga nararanasan na sakit, karamdaman. At kadalasan, ginagamit ng kaaway, etong katawan natin, binibigyan niya ng mga sakit at karamdaman para bigyan tayo ng katanungan sa ating kaisipan na mas nasain na lang natin na mawala dito sa mundo. Pero may binabanggit ditong talata sa Pilipos chapter 3 verse 21. Tingnan niyo po ang sabi dito. Sa pamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Mga kapatid, pagdating natin doon sa langit, hindi lang basta babaguhin ng Panginoon etong katawan natin. Sa isang banda, isang malaking kagalakan na sa atin yun na baguhin ng Panginoon etong katawan natin na dinadatnan ng mga sakit at karamdaman at dumadating sa punto na pinanghihinaan. Binanggit dito ng salita ng Panginoon, babaguhin niya yung ating mga katawan at hindi lang basta babaguhin. Babaguhin niya at magiging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Kapatid, doon sa langit, yung katawan natin ay maluwalhati na. Itong katawan natin ay matatawag nating banal. Kung minsan dito sa lupa, minsan naiirita tayo dahil nagkakaroon tayo ng maraming mga sugat, naiirita tayo dahil nagkakaroon tayo ng mga karamdaman, at nalulungkot pa tayo minsan dahil pagka dumating tayo sa ospital o nagpa-check up tayo, malaki pala yung kailangang gastusin. Malaki pala yung kailangan gugulin natin para magkaroon ng lunas yung ating pong nararamdamang karamdaman dito sa lupa. Kapatid, doon sa langit wala ng panahon at wala ng oras ang karamdaman sa atin para bigyan tayo. Dahil yung katawan natin doon ay babaguhin na ng Panginoon at bago na at katawan na katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Kaya doon sa langit ang ating pong katawan ay bago na. Hindi na po, siguro sa atin, iilan may mga nagtatanong pa, siguro pag nawala tayo dito sa mundo o kapag binawian tayo ng buhay dito sa mundo, kung ano tong katawan natin dito, pagdating sa langit ay ganoon pa rin. Kapatid, hindi na. Ang katawan natin doon ay wala ng kapintasan. Ultimo sugat na maliit ay wala na. Dahil ang katawan natin sa langit ay katulad ng katawan ng Panginoon na maluwalhati. Wala nang pwedeng maipintas sa ating pong mga katawan. Kaya isa sa mga pwede nating gawin at pagsikapan, siguro yung talagang makapasok doon sa langit na bayan. Meron pang talata dito sa unang Korinto, chapter 15, verse 52. Ganito po ang pagkasabi. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at hindi na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Kapag nabulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Isa sa napakaganda na nakikita ko pagdating natin sa langit. Bukod sa babaguhin ng Panginoon yung ating katawan at bibigyan niya ng katawang maluwalhati, binanggit dito ng salita ng Panginoon na yung mga tao na namatay na, bubuhayin ng Panginoon at bibigyan sila ng bagong buhay. Yung mga tao na mahal natin dito sa sanlibutan, yung mga tao na binibigyan natin ng halaga o yung mga kamag-anak natin na nandito sa sanlibutan na binawian ng buhay na gusto nating makasama. Kapatid, pagsikapan nating makapasok sa langit. Nang sa ganon, kung ano yung nararanasan nila, kung ano yung ginawa sa kanila ng Panginoon, nung sila'y bawian ng buhay dito at binigyan sila ng bagong buhay doon sa langit, bagong katawan, ay ganoon din yung ating pong mararanasan. Kaya binanggit dito, kapag tayo'y naroon na sa langit,
tayo mismo, sasabihin natin sa ating mga sarili, nasaan na o kamatayan ang iyong kamandag? Nasaan na o kamatayan ang iyong kamandag? Tayo na mismo, sasabihin natin sa kaaway, nasaan na yung kapangyarihan mo para lupigin tong sarili ko, para lupigin tong katawan ko? Wala na. Wala nang kapangyarihan ng karamdaman, wala nang kapangyarihan ng kaaway doon sa langit para gambalain itong katawan na ito. Dahil itong katawan na ito ay binigyan na ng katawan ng Panginoon na maluwalhati. Kaya purihin ng Panginoon. At isa sa nakikita ko na meron doon sa langit pagdating natin. Alam niyo mga kapatid, dito sa lupa, minsan pinag-aagawan natin yung mga ginto. At minsan, kapag ka meron tayong katiting na ginto lang dito sa lupa, ay itinatanong natin kung magkano yung halaga nun. Isa na nakikita ko pagdating natin sa langit, sabi dito, yung lalakaran natin sa langit ay ginto. Alam niyo mga kapatid, kung dito sa lupa pinag-aagawan yung ginto kahit na napakaliit lang, pagsikapan nating pumasok sa langit, ang sabi doon, lalakaran natin ay ginto. At hindi lang siya basta ginto. Yung ginto na yon, yun yung pinakamahal na ginto. At walang halaga pagdating doon sa langit. Sabi nga ng isang kanta, naalala ko lang, sabi doon, ang lansangan ay ginto, tubig ay parang kristal. Isipin nyo, yung lansangan doon ginto at yung tubig doon ay parang kristal. Sabi doon, ay parang kristal, mansyon na tahanan, puno na nagbibigay ng buhay. Kapatid, kung dito sa lupa, may mga pagkakataon na ikinahihiya natin yung ating pong mga tahanan. Doon sa langit, sabi mansyon, yung ating pong tahanan. At merong isang puno na nagbibigay ng buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya para sa atin na mga mananampalataya ng Panginoon, lalo sa panahon po natin ngayon na malapit na po ang pagparito ng Panginoon, isa yung tiyak. Huwag na nating hangarin yung mga kayamanan o yung mga katiting na ginto na nandito sa sanlibutan. Dahil doon sa langit, sabi ng salita ng Panginoon, ang lalakaran po natin ay ginto. Merong binanggit sa Revelation chapter 21, verse 18. Tingnan niyo po ang sinasabi dito. Batong hasper ang pader at ang lunsod ay lantay na gintong kumikinang na parang kristal. Isipin niyo, dito sa sanlibutan, napakadaling dayain ng ginto, napakadaling maloko ng tao. Makita lang sila ng isang bagay na kumikinang ay matatawag na nilang ginto. At minsan may mga pagkakataon na hindi pala talaga totoong ginto yun. Kapatid, doon sa langit, ultimo pader, sabi kumikinang. Kaya kung gusto natin maranasan yung mga bagay na yon, pagsikapan nating makaparoon doon sa langit na bayan. At isa sa mga nakikita ko na meron doon sa langit, sabi dito sa pangatlo, merong kapayapaan doon. Kapatid, kung dito sa lupa, sa mga nararanasan natin, mga nangyayari, mga nababalitaan natin sa social media, telebisyon, at sa lahat ng mga nakikita natin na nangyayari dito sa mundo, minsan nawawala na tayo ng kapayapaan. Minsan matatawag natin at masasabi natin na tayo po'y depressed na dito sa mundo. Dahil ba sa mga nangyayari sa ating pong kapaligiran. At nawawala na tayo ng kapayapaan. May mga naririnig ako na kailangan nilang pumunta sa ibang lugar, kailangan nilang mamasyal, kailangan nilang pumunta sa mga probinsya, sa tahimik na lugar, para magkaroon sila ng kapayapaan. Kapatid, doon sa langit, pagdating natin, wala na tayong makikitang gulo dun eh. Wala na tayong makikitang nagtatalo, wala na tayong nakikita na magbibigay sa atin ng ikai-stress natin. Alam niyo sa langit, nandoon yung totoong kapayapaan. Doon marerefresh yung ating isipan, yung ating katawan. Wala na tayong iisipin na negatibo. Kasi dito sa lupa, kung mananatili at mag-i-stay lang tayo dito, akala natin nagiging maganda yung ating panahon, nagiging maganda yung ating kapaligiran dahil lalo ngayon.
magpapasko, December na naman, marami na namang bubuksan ng mga bagong pasyalan. At papasok sa ating kaisipan, wow, gumaganda na naman yung aming lugar, gumaganda na yung aming bansa. Kapatid, hindi. Ang totoong kapayapaan na ating pong mararanasan, doon lang sa langit na bayan. Siguro masasabi natin na nakakaranas tayo ng mga kapayapaan dito sa lupa dahil sa mga natatanggap nating bagay. Pero titiyakin ko po sa inyo na yung mga nararanasan natin na kapayapaan dito, merong hangganan eh. Dumadating pa rin yung panahon na nadidepress tayo, nalulungkot tayo. At minsan hindi na natin alam yung ating pong gagawin. Kahapon nga lang po dito, malapit dito sa simbahan, nung lumabas lang po kami, meron kaming nakita mismo ng aking mga mata na merong mga nagsasaksakan. At yung isa na tamaan ng kutsilyo dito. At yung mga bagay na yun ay nakakapagbigay sa atin ng lungkot, nakakapanghina sa atin. Kaya para sa ating mga mananampalataya, higit sa panahong ito, alam niyo, sikapin natin na talagang makapasok doon sa langit na bayan. Kasi doon lang natin mararanasan, doon lang natin mararamdaman yung totoong kapayapaan. Sabi ng unang Korinto chapter 6 verse 10, tingnan niyo po ang binabanggit dito. Unang Korinto, simulan po natin chapter 2. 6:10. Yan niyo po ang sabi. Nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Alam niyo, yun yung nakikita natin dito sa mundo eh. Di ba? Araw-araw nating nababalitaan. Merong nagnanakaw. Merong mga naglalasing sa lansangan. May mga kung ano-anong ginagawa yung mga tao dito sa mundo. Lalo na yung mga tao na talagang walang takot sa Diyos. At yung mga bagay na yon na nakikita natin, nagiging dahilan yon para mawalan tayo ng peace of mind, mawalan tayo ng kapayapaan. Pumasok sa ating kaisipan na yung takot dahil ayoko nang lumabas, kahit sa mga nagmamaneho lang, di po ba? Kahit sabihin natin na maingat tayo, yung mga nakakasalubong natin, mga nakakasabay natin, talagang mga kaskasero. At hindi natin masasabi kung hanggang kailan yung kapayapaan na nararanasan natin dito sa lupa. Pero titiyakin ko po sa inyo mga kapatid, pagdating natin doon sa langit, wala na tayong mararanasang takot doon. Wala na tayong mararamdaman na takot doon. Dahil yung isipan natin, ito'y punong-puno ng hindi ng mga bagay na nandito sa lupa. Ang mangyayari doon sa langit, itong kaisipan natin, mapupuno ito ng mga kaisipan na patungkol sa Panginoon, mga pagpapasalamat sa Panginoon. At wala na tayong iisipin problema doon. Wala na tayong iisipin na monthly na bayarin doon. Dahil lahat ang Panginoon na ang magpuprovide ng ating pong mga pangangailangan doon. Ang Panginoon yung magbibigay sa atin ng kasapatan. Ang Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Meron pang binanggit po dito sa Pilipos. Tingnan niyo po yung sinasabi dito. Lala ko lang po yung talata. Sa Pilipos chapter 4 verse 7, tingnan niyo po ang sabi. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Anong kailangan natin gawin? Makipag-isa tayo sa Panginoon. At ang sabi doon, yung kapayapaan na naroon, hindi natin kayang unawain. Ibibigay sa atin ng Panginoon yon at ipaparanas sa atin yon ng Panginoon. Yung kapayapaan na nararanasan ng Panginoon doon. Kapatid, siguro sa mga panahon na ito, konting tiis na lang. Nahihirapan tayo, naguguluhan tayo, nade-depress tayo. Kapatid, konting tiis na lang. Malapit nang pumarito ang Panginoon sang-ayon sa mga nangyayari sa ating pong kapaligiran. At pagdating ng Panginoon sa kanya pong pagbalik,
sa isang kisap mata, isasama tayo ng Panginoon at mararanasan natin yung tunay na kapayapaan. Meron pa po akong nakita dito. Sabi dito, pagdating sa langit, wala nang kalungkutan doon. Wala nang sakit. Wala nang karamdaman. Sabi nung isang kanta na kinakanta natin, wala nang karamdaman o kapighatian. Sabi doon, kagalakan at kapayapa ay makakamtan. Yung mararanasan natin sa langit eh. Yung kagalakan, yung kapayapaan ang mararanasan natin sa langit. At kung dito, sa lupa na ito, nawawalan tayo ng kapayapaan, natatakot tayo dahil sa ating pong mga nararanasan ng sakit, sabi doon, wala nang karamdaman. At ang sabi doon, langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon ay makikita natin ng mukhaan. Ito yung napakaganda eh. Revelation chapter 21 verse 4. Tingnan niyo po ang binanggit dito. Sinasabi po ng kanta. Revelation chapter 21 verse 4. Tingnan niyo po. Mga luha ay kanyang papahirin kahit sino ka man. Kapatid, yung pagluha natin dito sa lupa, yung pag-iyak natin dito sa lupa, dahil sa mga nararanasan natin na hindi magaganda, pagdating sa langit, Revelation 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Kapatid, doon sa langit, wala na tayong mararamdaman. Anumang sakit, anumang karamdaman, anumang kalungkutan, wala na tayong mararamdaman. At kung dito sa lupa, araw-araw na lang tayong umiiyak dahil sa mga sakit, dahil sa mga nararanasan nating walang kapayapaan, dahil sa mga nakikita natin na nasa paligid. Kapatid, doon sa langit, lahat ng iyak, lahat ng luha natin na iniyak natin dito sa lupa dahil nahihirapan na tayo. Ang sabi ng salita ng Panginoon, napakaganda. Ultimo kamay niya, mismong kamay niya ang gagamitin para pahirin yung ating pong mga luha. Isipin niyo yun, kung yung mga kaibigan, yung mga tao na malapit dito sa atin, dito sa lupa, kapag tayo po'y nakakaranas ng mga sitwasyon na hindi magaganda, yung matatawag natin na meron tayong mga best friend, at ikikwento natin sa kanila yung mga nangyayari sa atin. Alam mo, kapatid, ganito yung nararanasan ko eh. Hirap na ako eh. At sasabihin naman nung tao na pinapahayagan natin ang ating pong mga nararanasan. Di ba minsan tinatapik tayo at sinasabi, kapatid, kaya mo yan. At minsan, kapag sinabi ng mga tao na nasa paligid, kaya mo yan. Yung dumampi yung kamay nila sa ating pong balikat at sabihin na kaya mo yan, parang gumagaan yung ating pong pakiramdam, lumalakas ulit tayo para magkaroon ulit tayo ng pag-asa. Kapatid, how much more pagdating sa langit, kamay mismo ng Panginoon ang gagamitin niya para yung luha na tumutulo sa ating mga mata ay pahirin ng Panginoon. Gaano kasarap sa pakiramdam niyon. Gaano kaganda sa pakiramdam yung makita mo ang Panginoon at hindi mo lang basta makita, kundi gamitin niya yung kamay niya para pahirin niya yung luha na tumutulo sa ating mga mata. Di po ba? Wala nang sakit, wala nang karamdaman na mararanasan doon sa langit. At ito ang napakaganda na makikita natin sa langit pagdating natin doon. Alam nyo, yung Panginoon na pinupuri natin dito sa lupa, yung Panginoon na pinaglilingkuran natin dito sa lupa, kahit hirap na tayo, tinitiis natin, makasunod lang tayo sa Panginoon, paglingkod lang tayo sa Panginoon. Kapatid, doon sa langit, mukhaan na makikita natin ng Panginoon. Makakasama natin ng Panginoon. Harapan, yung Panginoon na sinasamba natin dito sa lupa, yung Panginoon na binibigyan natin ng kaluguran dito sa lupa. At may mga pagkakataon na, Panginoon, sana makita ko kayo. Panginoon, sana makasama ko kayo. Kapatid, pagdating natin sa langit, seryoso ang Panginoon kung ano yung kanyang sinabi sa kanyang mga salita na muli siyang paparito para kunin tayo at isama tayo doon sa langit na bayan. Gagawin ng Panginoon yan.
makakasama natin ang Panginoon doon sa langit na bayan. Isipin niyo, anong mararamdaman natin? Isipin niyo, pag mismo ang Panginoon ang kasama natin, yung literal nakikita natin. Di po ba dito sa lupa, pagka tayo po'y nagpupuri sa Panginoon, yung maranasan lang natin yung presensya ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon. Di po ba parang ang gaan-gaan sa pakiramdam, parang walang problema, parang walang isipin. Hindi pa natin nakikita yun. Isipin niyo pagdating sa langit, kasama mismo natin ang Panginoon. Natin pong pinaglilingkuran dito sa lupa. Gaano kasarap sa pakiramdam. Di po ba? Kaya siguro masasabi natin sa umaga pong ito, hindi dahilan yung hirap, hindi dahilan yung mga nararanasan natin. Ako'y naniniwala na lahat tayo ng mga naglilingkod sa Panginoon ay may mga bagay tayong pinagdadaanan na nakapagbibigay po ng hirap sa atin. Kapatid, bilang hamon sa umaga pong ito, konting tiis lang, makakasama rin po natin ang Panginoon. At naway yung mga nararanasan natin, huwag maging dahilan yon para tumalikod tayo sa Panginoon. Gamitin natin yung mga sitwasyon na mahihirap na nararanasan natin para mas lalo tayong gumawa, para mas lalo tayong magsumiksik sa Panginoon, tulad ng mga ginawa ng unang naglingkod sa Panginoon. Makikita natin na pinaranas sa kanila ng Panginoon kung anong meron doon sa langit. Para sa ating mga mananampalataya sa umaga pong ito, nasain natin at pagsikapan po talaga natin na makapasok sa langit na bayan, higit po sa mga panahon pong ito. Alam niyo mga kapatid, maraming mga nagsasabi ng mga lingkod ng Panginoon, yung mga napapanood ako sa social media na malapit na daw dumating ang Panginoon. Ako'y naniniwala na malapit na. Pero hindi natin tiyak at hindi natin alam kung anong eksaktong araw at kung anong eksaktong oras. Pero titiyakin ko po sa inyo, sang-ayon sa salita ng Panginoon, malapit nang bumalik ang Panginoon para kunin tayo ng mga mananampalataya ng Panginoon. Kaya kapatid, tuloy lang. Pagsikapan natin na laging gumawa para sa Panginoon. Dahil yung mga ginagawa natin dito sa lupa, gagamitin ng Panginoon. At yun yung magiging daan para makapasok tayo doon sa langit. Yung mga ginagawa natin na para sa Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon sa umaga pong ito. At ayos ko pong manalangin sa inyo. At hayaan natin na sa bawang maghapon pong ito, ang Panginoon ang siya pong mag-ingat sa atin. At sama din po natin sa ating pong panalangin ang nalalapit na Foundation Day ng Bible School sa araw ng linggo. Ingatan ng Panginoon yung mga kapatid natin na tutungo sa lugar na iyon. At sa lahat ng mga pastor, mga simbahan, lalo sa mga malalayong lugar, di natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila. Kaya naniniwala ako na ang panalangin ng mga taong matuwid, ang panalangin ng mga ginawang matuwid ng Panginoon, ito'y napakalaking tulong para sa mga kapatid po natin. Kayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo sa umaga pong ito. Pinupuri namin ang inyo pong dakilang pangalan at patuloy po namin kayong sinasamba. Panginoon, katulad ng sabi ni Haring David, kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga ginagawa ninyong kabutihan, sa lahat ng mga tinatamasa namin na kabutihan. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat. Kayo po'y totoong mabuting Diyos. At katulad po ng aming pinag-aralan, Panginoon, kami po'y naniniwala na lahat ng mga nararanasan namin na hindi magaganda dito sa lupa, Panginoon, hindi kayang maihambing at may halintulad diyan doon sa langit na bayan na ipaparanas po ninyo sa amin, Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, kami po'y lubos na nagpapasalamat po sa inyo. Panginoon, dinadalangin din po namin ang lugar po ng Bible School. Tuloy na kami po'y nakikiisa sa pamagitan po ng aming mga panalangin. Patuloy po ninyong samahan lahat ng mga pastor sa pangunguna po ng aming General Superintendent, Pastor Joseph Glenn Masaredo, sa lahat ng mga teachers ng Bible School, Panginoon. Lord, sa kanila pong mga paghahanda
para sa nalalapit na Foundation Day. Panginoon, samahan niyo po sila. Kayo po ang patuloy na kumilos at mag-ingat sa kanila pong mga buhay. At ang totoo, Panginoon, subok na po namin kayo. Kayo'y maraming taon na nagtagumpay sa amin pong mga buhay, Panginoon. Salamat po, i-bless po ninyo ang lahat ng mga pastor na ginagamit ninyo sa lugar pong iyon. At dalangin din po namin sa lahat ng mga simbahan, mga kapatid namin na tutungo sa lugar pong iyon. Panginoon, patuloy na ingatan niyo po sila sa lahat ng kanilang mga dadaanan, mga pagbiyahe. Panginoon, ang pabor niyo ay patuloy po ninyong maibigay sa kanila pong mga buhay, Panginoon. At hayaan niyo na inyo pong gawain, maging dahilan yon para kami po'y mas lalong mag-init sa paglilingkod sa inyo at patuloy na maging dahilan para maraming mga kaluluwa na magbalik loob sa inyo at manumbalik muli sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Bless rin po mga pastor supervisor mula District 1 hanggang 9. Patuloy po ninyong pagpalain ang inyo pong mga lingkod na ito. Sa mga pastor, mga manggagawa na tinalikuran ng kanila pong mga sarili, makasunod lamang po sa inyo. Panginoon, kayo na po ang gumanti sa lahat ng inyo pong mga lingkod, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng mga simbahan, sa mga liblib, mga nasa taas ng bundok. Panginoon, pagpalain niyo po sila. Kumilos po kayo sa kanila pong mga buhay, Panginoon. At hayaan niyo na patuloy din po kayo mag-provide ng kanila pong mga pangangailangan, Panginoon. Salamat po, pinupuri namin kayo sa umaga pong ito at patuloy po namin kayong dinadakila sa mga oras pong ito, Panginoon. Ingatan niyo kami sa buong maghapon, sa lahat ng aming mga gagawin, ang pag-iingat niyo at ang pagtatagumpay ay patuloy na maigawad niyo po sa amin. Salamat sa inyo pong papuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon at God bless po sa bawat isa.